No. No, I think it's stabilization. 5 billion pesos are no longer in the hands of Filipino people. Have you donated to Typhoon Haiyan relief? They no longer are in the hands of the people, but in the pockets of government officials. We need to recognize where that money is going. You sigh, but have you seen the realities that we have seen? I was your mother. I am your woman. I saw her as a hero, a modern hero. And what do you do? You want to hire me? I took her as a hero, and now I see the reality. Well, what you actually assume, we have an opportunity for you. So please just wait, and you will have a chance. In fact, you have the opportunity to listen to wait over there. That will be fine. I am currently speaking to the representative of the people. For all of you out there, please see what they are doing to us. We tried to come you with facts. 1.5 billion pesos are no longer here. 204 Filipino activists and community leaders are no longer here. I can step out of the aisle, but I need you all to join me as we say, no justice, no peace, no stop the killings in the Philippines, no justice, no peace, stop the killings in the Philippines. You're all silent right now. Talk to yourselves about why you are. Tell me. No justice, no peace. Stop the killing in the Philippines. No justice, no peace. Stop the killing in the Philippines. You say shame on me, shame on you. Shame on you. No justice, no peace. Stop the killing in the Philippines. No justice, no peace. Stop the killing in the Philippines. No justice. Parang hindi ho yata nyo alam yan. Mukhang kulang ang advertising. Naabalitaan po kasi namin na mataas ang singil sa bawat transaksyon sa pagpapadala ng pera sa inyong mga mahal sa buhay ng Pilipinas. Ito, i-check ko sa inyo. Ang balita po kasi sa akin, ngayon po sa pagtutulungan ng Land Bank, Japan Post Bank at ng mga pribadong mamamayan dito po sa Japan, napababa na raw po yung charges para sa remittance. Tama po ba yun? Parang ilan na ho nagsabing tama yun, ha? Pakinggan po nyo to. Ibig pong sabihin, dahil sa may mahigit na 200 branches at 7,500 post offices sa Japan, mas madali na po kayong makapagpadala ng pang-tuition sa inyong mga anak o pampagawa ng inyong dream house. Ano ho yan? Tama ho ba? Mali. Tama. Kung mali ho yun, baka bago ng presidente na Land Bank, pag-uwi ko. Pero mahusay yun nandun. At syempre, mas malaki pa ang maipapadala nyo dahil dapat buwaba na ang inyong charges. Ito lang po ang munting pakiusap ko sa inyo pong lahat. Palagi sana nating tandaanan na anuman ang trabaho natin dito sa Japan, dala-dala palagi natin ang dangal at ngalan ng ating bansa at bandila. Bawat isa sa inyo ay ambassadors ng Pilipinas, kaya naman nananalig akong magiging responsable kayong kinatawan ng ating bansa dito po sa Japan. Tama na naman, pero Sado ako natutuwa dito, bakit hindi na ho tayo matapos? Iginagalang at sumusunod sa kanilang mga batas, may respeto sa bawat makakasalamuhang tao at taas noong ipinababatid sa mundo ang galing at tunay na puso ng lahing Pilipino. Ang pagkukumpuni natin ng sistema, ang pagsasayos natin ng bansa ay nakatuon sa kapakanan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Simple lang po ang hangad natin, ang gumawa ng mas marami pang trabaho sa ating bansa para hindi na ninyo kailangan lumisan pa upang kumita ng dagdag na pera sa ibayong dagat. Sa abot na ating makakaya. Ano po yun?
Pag-aalis po kayo ng bansa, ang hangad po natin, ginusto nyo, choice. Hindi yung napilitan kayo dahil wala kayong makita ng trabaho sa ating pong bansa. Ha? At talagang marami na hong trabaho nalika. Sa abot ng ating makakaya, gagawin natin ito dahil ito ang panata ko po sa inyo lahat. Hanggat kabalikat ko kayo, ang aking mga boss na nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo, walang duda na magtatagumpay ang lahing Pilipino. Taglay po ni Juan at Juana de la Cruz, ang sipag, talino at talento, nasa kamay natin ang kakayahang magdulot na makabuluhang pagbabago. Manatili lang po tayong nagbabayanihan, nasa man sulok tayo ng mundo, ay abot kamay na po natin ang ating mga mitin bilang isang bayan. Bago po ako magtapos, alam po nyo, isa sa mga inspirasyon ko dito, isang kumpanya ang ngalan ay Japan Gas Corporation. Bakit po? Meron pong hindi bababa sa 70 hanggang 80 inhinyero natin ang nagde-design ng mga iba't ibang mga factory tulad ng mga refineries sa Middle East. Isipin po nyo, no? Kung nandito raw po yung isa. Itong kababayan natin po ay galing doon. Nakakapagtayo o nakakadesenyo sila ng refinery na hindi naman ganun kalaki nasa Pilipinas. Wala po sa experience nila. Pero yung galing, yung talino, yung talento, talaga naman po hinahangaan na may kumpiyansa yung Japan Gas Corporation na sila magdisenyo nitong pagkadambuhalang mga factory na to. Diba? At hindi lang po natapos dun. 70 to 80 dito sa Tokyo, 800 sa the Fort sa Pilipinas ang kanilang mga empleyado, lahat po nun ininyero. Sila na raw po yung equivalent ng SGB sa engineering. At ang Pilipino raw, kundi una, pangalawa sa pinakamaraming foreign contingent niyang kumpanyang yan. Okay. Bago magtapos talaga, may babalita lang ako. Dahil iba na hong problema natin sa Pilipinas ngayon. Noong ako po yung nag-umpisa maging congressman, at kailangan po ng iba't ibang bagay na ating distrito, lumalapit tayo kung anong ahensya ng gobyerno, ang parating sinasabi sa atin, walang pera ang ating bansa. So, sabi nga, doon na usi yung, wala roon justice, justice. Tiis na lang tayo ng tiis sa sitwasyon. Kaya, justice. Pero sabi nga ako sa inyo, bago na ang problema. Nitong Agosto po, nagkaroon tayo ng surplus na 9 billion. Hindi na ho deficit yung August account. Sumobra sa ginastos natin. Ano ho yung problema? Dinagdagan ho natin yung gastos ng Agosto, nagkaroon pa tayo ng sobra sa revenue collection. Pero hindi ho maganda rin yung sobrang meron tayong surplus dahil pwede naman hong ikinumpunin na yung eskwelahan, pwede naman dinagdagan yung karsada, pwede nadagdagan yung health services. In effect, pag pumasok po itong pondo sa ekonomiya, lalong lalaki ang ating ekonomiya po, tataas ulit lalo yung revenue, dadami yung pagkakataon ng bawat Pilipino. Pero sabi ko nga, maganda na yata yung problema yung sobra yung nasa kaban ng bayan ngayon na kailangan gastusin, kesa yung napakarami kailangan gastusin na walang panggastos. Di ba? Meron akong sumisenya sa akin, alam namin natutuwa ka, pero halika na, meron ka paang ilang ba lakad natin ngayon dito dun? Sa 4 na araw po, itong araw na ito, kakarating lang namin, kaya mabait po sila sa akin, binebelo muna, 2 po lakad natin. Bukas o, dahil pangalawang araw na dito, 6. Susunod na araw po doon, nakabelo na raw, 20 po. Tapos pagkatapos doon, bago kami sumakay ng aeroplano, may 8 pa sila na ihanda. Kaya pag meron nung nagreklamo sa sinusweldo nyo sa akin, maawa na kayo. Meron tayong mga kalaban sa Pilipinas, nagsasabi, lahat na lang raw na-appoint ko, kaibigan, kaklase, KKK ang tawag nila. Alam mo nyo si
Ambassador Manolo Lopez, kaibigan po ng pamilya namin yan. Okay? Kayo na ho siguro ang testigo. Dumating dito, hindi pa nape-present yung kanyang credentials, sinalubong na ng tsunami, may earthquake pa. Hindi pa officially recognized kung tutuusin. Nagtrabaho na, kumayod, tumulong sa ating mga kababayan. Palagay ko kayo na ang testigo. Wala makakapagsabi, pinabayaan kayo ng ating embahada dito. Hindi ko binabaliwala ang aking commitment sa inyo. Pipilitin natin ang pinakamahusay na paglilingkod at ibabalik natin ang patunay na paglilingkod po ng inyong pamahalaan. Dahil kaya naman po naitatag itong pamahalaan ay dahil kayo po ay nagbigay pahintulot. Natural, kayo ang boss, kaya ang interes nyo ang dapat pangunahin sa amin. Ulitin ko lang po, kung may hanggan nga ho tayo dito, pag tayo po ay pagbabanga, pasensya na po kayo kung talagang tinitingnan ko na po yung petsa kailan ako bababa. June 30, 2011, bago ho 12 o'clock. No? Dahil kailangan manumpa na po yung papalit sa akin ng 12 noon. Okay. Talagang gusto ko makalingon. Kung gusto nyo malaman yung eksakto ng 4 years, 9 months. No? Paglingon ho natin, sabay-sabay natin masabing talaga naman di hamak, ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas. Maganda nga po, maraming salamat sa inyo.